Okay, so hindi ko na dinagdag yung boses ko doon sa video. Tinime-lapse ko na lang din siya para mas mabilis. Pero yeah, this is to help other people na gustong bumili nitong M7 Pro ng Kemling. I still don't know how to pronounce yung name ng brand. Pero yeah, sa Lazada, Shopee, meron silang official store. And I got this treadmill for 17,000 something ngayong March 6, 2025. And I will be posting an update after a year of usage. So I am going to use this, or I am planning to use this every day for at least 2 hours or less to get my 10K steps or more. So for some time now, I've been walking outside and doing the 10K or getting the 10K in under 1 hour and 30 minutes. So, yun yung pinaka-goal ko bakit ako bumili ng treadmill, was to lessen yung pag-prevent sa akin ng panahon sa paglalakad or pag-jogging. Pero right now, yeah, I'm just walking. So, yeah, sana makatulong to sa'yo. And I will be going through some of the steps na makikita ko na pwede kong i-discuss, I guess. Pero yeah. So yeah, the installation process, I say madali. Sobrang dali lang niya i-install. Sobrang dali lang ilagay ng mga screws. So ayan, meron diyang screw na para dun sa handlebar or sa console na area. Console part para mag-station ng upright position. And then, nalagay mo lang yun, tapos tatayo na siya. Tapos meron din yung sa taas para hindi rin siya yumuyoko-yoko or tumitingala. Actually, patingala yung ano niya. And then, ito yung nakikita nyo ngayon sa screen, yung parang black part. So, yan yung parang guard dun sa kung saan ko nilagay yung pang tayo nung stand ng console. Ayan, install. And then, yun, reminder na lang siguro kung bibili kayo nito, siguraduhin nyo meron kayong kasama magbubuhat kasi medyo nahirapan ako and medyo nasaktan ako sa nangyari kasi nagpatulong ako sa nag-deliver and ayun, mabigat talaga siya, so hindi na iwasan na bagsak ni kuya kung kanino ako nagpatulong. Unfortunately, 2 beses na bagsak pero okay lang naman siguro. Mukhang wala naman naging damage dun sa item or sa treadmill. So yan, friendly reminder, bibili kayo, please do have someone with you para tulungan kayong buhatin to. Especially for my case dahil sa 3rd floor pa ako. Yun. So, ayan. Itong part na in-install ko na to para to dun sa massage thingy. Pero, in-install ko lang yung handles or rails na yan. Pero, hindi ko talaga i-install yung mismong massager. Kasi, hindi ko naman nakikita na gagamitin ko siya. So, I guess in the future kung gusto ko siyang i-try, install ko na lang. Pero yeah, nakaabang na lang siguro to. Then ikakabit ko na lang yung ibang parts. So meron pa yung isang part na parang T-shape. So doon ipapatong yung massager. So yun. Yan. After a few screws, okay na siya. Pwede nang gamitin. So I am going to test it out. So sa testing na ginawa ko, not really a lot of testing. So papakita ko lang dito yung top speed, yung pinakamataas na incline na kaya niya. Kung ano yung mangyayari pag in-start mo. So once you press start, it's going to start a countdown 3, 2, 1. Then, or 1, 2, 3. Then mag-start ka, or yung speed mo mag-start at 0.0 or 0.8. Then yun, meron kang modes dyan to choose from. Pwede mo pinutin yung +3, plus another +3, so magiging 6, another +3, so magiging 9. So, ang increment niya is 0.1 decimal pag gusto mong i-manually yung speed. I-increase yung speed. So, 0.1 every pindot. So, pwede mo namang i-hold kung ayaw mo ng pindot. You know what I mean? So, yun. Ano pa? So, yun. Na-testing ko naman na. After ko siya ma-setup, kinagabihan tinesting ko
Nag-walking ako. So, okay naman. Tahimik. Walang problema. Siguro ang pinaka napansin ko lang, medyo wobbly or magalaw kapag meron kang certain spot na nilalakaran or tinatakbuhan or ginajog. So, yun lang yung pinaka napansin ko. Pero overall, tahimik naman. It's all good. I say this is a good purchase, especially for the price and what I'm getting from it. So yeah, napopold din siya. So space saver. Everything you could ask for. Yeah. So March 7, 2026, mag-update ako kung kamusta na yung treadmill. Right? Bye.